Mga ka-trooper, hito na naman tayo sa bagong kaalaman. Tungkol ito sa bagong TrueHN Bank. Disclaimer lang po. Ang content nato ay base sa mga nakalap na information, pagsaliksik, at pahayag mismo ng pamunuan, wala po tayong inaangkin na copyright. Simulan na natin. Ang bagong bangko ng TrueHN. Tama ang narinig nyo. May sarili bangko ang TrueHN. Ito kasalukuyan nasa rehabilitasyon at magbubukas na sa Marso taong 2024, nag-aalok ito ng iba't ibang serbisyo. Bangko nagpapasimula sa trading ng komersyo na magamit ang digital sa negosyo at lahat ng empleyado ay dapat benepisaryo ng TrueHN, lahat ng mga katransaksyon nila ay kailangan membro ng TrueHN. Sa ngayon ginagamay pa nila ang paggamit ng blockchain at ito sistema na ito is hindi ma-hack or mananakaw ng sinuman. Ang kakaibang approach ng banking system na ito at inaaral na ito ng mga central banko sa western country, isa mayamang babae at sikat na pamilya ay may-ari ng bangko na yan sa basbas ng direktor ng QFS para simulan ng bagong QFS Central Bank of Trading and Commerce. Ang objective o layunin ito, Gold TrueHNG Monetization. Ang layunin ay upang mapataas ang kalagayan ng lahat ng mga tao sa mundo upang itaguyod ang katatagan, katarungan, kapayapaan, kalayaan, kaunlaran at mga oportunidad sa pamamagitan ng pagsasamahin ng mga kultura at sistemang nagtataguyod ng pagmamahal sa planeta Earth at sa lahat ng mga nilalang nito bilang mahahalagang mga karapatan sa buhay na dapat garantyahan at itaguyod ayon sa mga pangkalahatang batas ng Diyos. Ang mga layunin. Ang pangunahing layunin ng TrueHN Bank and TrueHNG Bank at Banco de Credit Commercial ay suportahan sa pamamagitan ng ginto at iba pang mahahalagang ari-arian, ang lahat ng mga pera na sumusuporta at nagpapanatili sa sistema ng pananalapi at pandaigdigang ekonomiya, sa pamamagitan ng mga alokasyon ng pondo at ginto. Backed crypto digital currency sa mga pamahalaan ng lahat ng mga bansa, estado, at kaharian ng mundo, pati na rin sa pamamagitan ng mga prosperity bond sa anyo ng ginto-backed crypto digital currency sa lahat ng mga mamamayan ng mundo. Pangkalahatang ipinamamahagi ang kayamanan sa lahat ng mga bansa at mamamayan ng planeta. Sa pagsusuri, 200% backup na may mga euro at mga reserve ang ginto. Sinusuportahan ng pag-ibig, oras at enerhiyang ginugugol sa responsableng paglilingkod sa lipunan. Nilikha mula sa wala at sa oras ng pagbili. Maaaring palitan ng pera ng lahat ng iba pang mga batas na may bisa na pera. Ito ang pinaka-stable na batas na may bisa na pera na kailanman nilikha. Nagbibigay daan sa atin na simulan ng isang libreng pag-access sa ekonomiya para sa ating sarili habang nagkakaroon ng negosyo sa secular society. Lumilikha ng mga account gamit ang natural law trusts na maaaring o hindi maaaring nakabase sa lupa ng TrueHN para sa pagiging miyembro sa TrueHNG. Ang impormasyon sa sistema ay palaging pinapanatili ang integridad. Ngunit hindi katulad ng blockchain, kung saan ang bawat link sa kadena, na patuloy na lumalaki, ay dapat palaging patunayan, na nagdudulot ng mahabang paghihintay para sa mga transaksyon at limitadong bilang ng mga transaksyon bawat unit ng oras. Ang THN38 TrueHN chain ay gumagamit ng holographic organization upang mapanatili ang parehong antas ng integridad na may pinaka-epektibong kakayahan sa pagproseso ng impormasyon, na nagreresulta sa pinakamabilis na posibleng oras ng pagproseso at pinakamaraming bilang ng mga transaksyon bawat unit ng oras. Plano ng aksyon. Sa mga software at sistema na nasa lugar, oras na upang mag-onboarding at pagpapakadalubhasa sa mga empleyado upang pamahalaan ang mga opisina ng bangko at patuloy na panatilihing maayos ang online na infrastruktura. Ang lahat ng mga ganitong empleyado ay dapat na mga miyembro ng TrueHNG standard dahil sa negosyong ito. Walang ibang paraan upang bayaran ng mga empleyado kundi ang kanilang pagsali sa free access economy dahil hindi kumikita ng tubo ang TrueHNG Bank. Upang tulungan tayo sa paglipat sa isang tunay na free access economy.
isa kung saan ang pera ay hindi na nag-e-exist. Sa huli, mararating natin ang puntong ito kapag ang True HNG standard ay naging isang dominanteng uri ng lipunan sa mundo na kayang suportahan ang ating sarili nang hindi na nangangailangan ng pakikipagnegosyo sa mga sekular na lipunan. Sa puntong ito, ang paggastos ng pera sa loob ng ating sariling lipunan ay magiging isang walang kabuluhang formalidad na walang ibang ginagawa kundi walang kabuluhang pag-ipon ng blockchain legal tender currency na hindi na naglilingkod sa anumang layunin. Sa puntong ito, ang mga tao, sa buong bilang, ay magiging may kakayahan na bumoto upang tuluyan ng tapusin ang formalidad na iyon. Sa puntong ito, ang True HNG Bank ay maaaring maglipat mula sa monetary-based free access economy patungo sa resource-based free access economy. Sa isang resource-based economy, patuloy pa rin tayong nagtatala ng lahat upang ma-maintain ang supply at demand. Ngunit nagsisimula rin tayong gumamit ng AI sa buong network upang ma-maintain ang supply at demand na ito. Bawat negosyo ay nag-u-update ng kung anong supply ang kanilang kailangan pati na rin ang mga mapagkukunan, produkto, at basura na maaaring kanilang ibinibigay. Ang AI ang magtatakda ng pinaka-epektibong paraan ng pamamahagi ng mga mapagkukunan, produkto, at basura upang matugunan ang pinakamaraming demand. Ang recycling ng mga mapagkukunan, basura, ay patuloy na nagbibigay ng patuloy na kasaganaan ng mga mapagkukunan. Mahalagang tandaan dito na isa sa mga core value ng True HNG standard ay ang personal na privacy. Kaya, hindi ang kasaysayan ng pagbili ng mga customer ang sinusundan, kundi ang kasaysayan ng pagbili ng mga tindahan, distributor, minahan, at iba pa. Ang AI ay magiging katulad ng pagganap ng mycelium sa isang kagubatan. Ngunit sa halip na magregula ng mga nutrisyente sa lupa, ito ay magreregula ng mga mapagkukunan sa ating ekonomiya. Ang algorithm ay itatakda upang ang mga mapagkukunan, produkto, at basura ay maipamahagi sa pinaka-epektibong paraan. Ngunit ito ay magpapanatili ng katarungan sa pamamagitan ng pagpapanatili ng unang dumating, unang pinagsisilbihan na batayan kapag ang mga mapagkukunan ay limitado. Gayunpaman, kung ginagawa nito ang trabaho ng maayos, hindi dapat magkaroon ng kahit anong limitadong supply sa anumang bagay, kailanman. Pagtatapos. Tungkol ito sa pagpapatuloy lamang. Inaanyayahan ng mahigit sa 8 bilyong mga benepisyaryo na makilahok at tamasahin ang ganda ng pag-ibig kasama ang kanilang mga kapwa heart-to-heart. Umaasa kami na ang aming pagnanais para sa isang mas malasakit na mundo ay magpapainit ng pag-ibig sa inyo rin at alam namin na ito ay nagaganap. Buksan natin ang ating isip at kamalayan sa mga bagong pamamaraan ng pananalapi. Huwag kalimutan magpasalamat sa Panginoon sa mga biyaya pinagkaloob sa atin. In God we trust. Ka-troopers, hanggang sa muli.